isip. Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nililil lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilin lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong kung ano Ay, yun ang hirap sa atin, Mr. Chair eh. Ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling no sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallying pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito ha. Nga pala eh. At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Di ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensyaan na kita, sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang guguwa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po ay wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full dedication of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang i-demanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang.
Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your